Ang Rodrigo Roa Duterte. Tutulungan ng gobyerno ang 16 na Pilipinong nakadetain sa Qatar dahil sa pagtitipon nila noong kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Mariz Umali. Bago pa ang April deadline, naihain na ng prosekusyon sa Pre-Trial Chamber 1 ang 181 ebidensya noong isang linggo. Kaugnay pa rin ito ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang war on drugs. Pero hindi raw nababahala rito ang kampo ng mga Duterte. This is a case of crimes against humanity. So kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? So nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? Nauna nang sinabi ng ICC na walang required na bilang ng napatay para sa kinakaharap na kaso ng dating Pangulo. The legal framework is that a crime against humanity is can be a murder, can be an other number of criminal conducts if there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population. Even one murder may be considered a crime against humanity. Pero sabi ng bise, Of course not. You have to prove that there were 30,000 victims. Yeah. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Kung ganon, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikingan siya. Itong krimen na ito ay hindi ka din halintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. sabi ng lead defense counsel nitong si Attorney Nicholas Kaufman, kukumbinsihin nila ang pre-trial chamber judges na walang jurisdiksyon ng ICC sa kaso dahil naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC bago pa masimula ng investigasyon. Kung kakatigan daw ng mga hukom, ni hindi na raw magkakaroon ng confirmation of charges hearing sa Setyembre. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang prosekusyon kaugnay nito, pero dati na nilang iginiit na pasok pa rin ito sa jurisdiksyon ng ICC. Maraming Pinoy abroad ang ipinagdiwang ang ika-80 kaarawan ng dating Pangulo. Sa picnic ito idinaan ng mga nagtipon sa The Hague, Netherlands nitong Biyernes at Sabado. Ganito rin ang ikinasa ng mga taga-suporta niya sa Qatar, pero may mga bit-bit umano silang mensahe. Bawal ang mga political rally roon. Sa 20 inaresto ng pulisya, 16 pa ang nakadetain. 3 ang pinalaya dahil minor pa. I think they were harmless. It was more like a picnic gathering. Kaso meron silang mga siguro t-shirts, may mga placards or what, no? Yun ang dahilan kaya sila naresto. Ginagawa na ng Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy roon ang lahat para tulungan sila. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. We're hopeful that they will be released in the next week or so. Hindi naman sila nanggugulo. Plus deportation, they will have services of legal counsel. Di bababa sa 3 taon ng kulong sa mapapatunayang guilty sa paglahok sa political rally. Iba yung patakaran doon. Wala kayo sa Pilipinas. Alam namin na may emotional issues involved, or emotional tong issue na to. Pero nandiyan kayo para magtrabaho at hindi mawala trabaho ninyo para sa sarili nyo, para sa pamilya nyo. Mula rito sa The Hague, Netherlands. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.